So sound test, no? Good evening po mga lahat ng mga kababayan ko. Ah, Dito naman inusisa po kasi December 11, 2024 at lampas na ng alas 6 ay nag-motion sa Senado na aprobahan yung blanco na Bicameral Conference Committee report. So may motion. Tapos, ang nag-motion po ay si GV Ejercito. Nag-motion siya, hiningi niya na aprobahan yung Bicameral Conference Committee report. Pero pagkatapos niya mag-motion, hiniling niya sa kay Senate President, kay Chis Escudero, na pasalitain yung sponsor na walang iba kundi si Grace Traidor po. Okay? Isa rin sa traidor, kagaya sila ni Chis Escudero. Ang ginawa po nila, iniwasan nila, skirted lang ko sa English pa, skirted the issue. So, while skirting the issue, ang ginagawa nila ay hindi nila pinag-usapan yung mga blanco. Ang pinag-usapan nila, yung ibang item na budget, kagaya ng PhilHealth, na bakit tinanggalan ng 74.4 billion, doon umikot-ikot ang kwento. Sinadyan yun na tutukan na napakahabang diskusyon, mahigit isang oras na diskusyon. Pero suma total ay hindi po binanggit yung mga blanco, lalo na yung NIA, National Irrigation Administration budget, para ito sa mga dam na gagawin. At ang nakalagay po doon, ang hinihingi ng Pangulo ng Pilipinas para sa mga dam, para sa irigasyon, ay 24 billion lamang. At tinaasan ito ginagawang 56 billion. So kung ganun, anong ibig sabihin? Bakit hindi nila diniscuss? So nag-motion, ulitin ko, nag-motion sila noong December 11, at according to Amy, yan po alas 8:20 ng hapon, ng gabi, na kanilang inaprubahan ang Bicameral Conference Committee report na blanco. Okay, ang magpapatunay na blanco yan ay mismo si Amy Marcos. Kasi yung kopya ng Bicameral Conference Committee report na natanggap mula sa House of Representatives, kasi House of Representatives nagmanebra lahat ay pirmado at yun ang kopya ni Amy na may mga blanco. Ibig sabihin, sa lahat ng mga senador, si Amy lamang po ang nagkumpirma na may mga blanco. At dagdag niyan, sabi ni Panfilo Lacson na dating senador, nakatanggap din siya ng kopya galing sa senador na blanco rin. Hindi niya binanggit kung sinong senador ang nagpadala sa kanya ng kopya. Yung mga kopya na po yan ay pinadala through email at group emails po. So kung group emails, isang padala, lahat ng senador nakatanggap. At kung lahat ng senador nakatanggap, ibig pong sabihin, lahat sila ng mga senador kasama si Chis Escudero, si Grace Po, si Coco Pimentel, si JB Ejercito, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Win Gatchalian, at yung mga iba pang no-show. Si Lito Lapid, Bong Revilla, walang pakialam. Si Binoy o si Robin Padilla, si Rapi Tolpo, walang pakialam. Si Alan Peter Cayetano na laging nagkipagdebate, wala rin pakialam. O si Mark Villar, hindi ko rin nakita, wala rin pakialam. Si Nancy Binay, wala rin pakialam. Si Cynthia Villar, wala rin pakialam, hindi ko rin nakita. In other words, pati si Bongo nandun pa. Si Bato actually nagsalita. In other words, lahat po sila mukhang may kakotsaba. Yung mga hindi dumalo, kakotsaba. Okay, bago ko ipagpatuloy, nais ko muna po sabihin na ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. At ang ating pag-usapan ay yung katotohanan lamang na pangyayari at maglalagay ako ng aking opinion. Bayan! Panahon na po na para mag-aklas ang Pilipino.
Niloloko na tayo ng harap-harapan. Ang nakita natin sa House of Representatives, pinadala yung mga kopya na tinatawag na Bicameral Conference Committee report na pirmado sa lahat ng mga congressmen sabay-sabay sa isang email at pati mga senador sabay-sabay sa isang email din sila na mga walang laman, may mga blanco ang mga items ng budget para sa Department of Agriculture. Na kung bakit sa lahat ng departamento, bakit agriculture? Isa lang masabi ko dyan. Yan kasi ang paborito ni Bongbong Marcos. Kung matanda ninyo, mahigit na 1 taon na siyang presidente ay wala siyang tinalaga na secretary ng agriculture. At kung matanong mo kung bakit, yan kasi ay madali po ang import ang kikitain dyan. Mag-import ka lang ng bigas, laki ng kikitain. At iba pang klase mga import. Malaking kitain mo, sibuyas, import. Lahat ng klaseng gulay, import. Diyan po malaking kinikita. At tandaan nyo, napakalaki po ng budget na itinaas ng National Irrigation Administration. Mahigit po 26 plus 9, that is 35 billion pesos ang itinaas na budget para sa irigasyon. Pero tinanggal ang small-scale irrigators at communal irrigators na budget. Doon binuhos. Ang gusto kasi nila, halata mo, sa communal irrigation kasi hindi kikita mga kontraktor. Bakit? Bakit communal? Ano ba yung communal? Para mabigyan ko kayo ng ideya. Isa po yung communal, ibig sabihin, mga farmers mismo nagtulong-tulungan gagawa ng sari-sarili nilang pilapil. At sa gilid ng pilapil, gagawa sila ng kanal kung saan dadaan po ang tubig. Ibig sabihin po, maganda ang tubig sa lugar na yan, kaya hindi na nila kailangan gumawa ng dam. At huhugutin nilang tubig doon sa mataas na bahagi ng ilog. At yun, doon sila kukuha, ilulusot nila, i-connect nila yung kanal na ginawa nila. Ang gumawa niyan mga farmers, mga magsasaka din. Papasok ang tubig yung galing sa ilog. At didire-diretso lang yan, tutuloy-tuloy lang yan. Yung mga magsasaka mismo ang magmamantini ng kanilang irigasyon. Kuminsan nga, pinagsimumulan pa ng away yan. Magkaaway dalawang magkakapitbahay na magsasaka. Yung magsasaka na nasa unahan ng pagdaloy ng tubig, sinasara niya ang kanal para hindi mabigyan ng tubig yung kaaway niya. Nangyayari po yan. Itanong nyo kahit sa Luzon nangyayari yan. Kahit sa dyan sa Pangasinan, sa Pampanga, nangyayari yan. Sa Nueva Ecija, nangyayari yan. Mga away-away kapitbahay. Kaya ayaw nila yung punduhan, yung small-scale communal irrigation projects sapagkat po, ang inasa nila, kaya naman ng mga magsasaka at wala silang kikitain doon kasi walang kontrata-kontrata, walang construction. So, ibinuhos nila sa dam, pagsasagawa ng dam, mag-irigasyon, gagawa pa ng dam, ipaangat ang tubig para bibigyan ng tubig ang mga ilang daang libo na ektarya na mga sakahan. Gusto na panlakihan kasi malaking kikitain. Pero blanco yan. Sa Bicameral Conference Committee na kung saan kumukopya ng buong buo, dapat ang budget na ilalagay sa isang papel, iimprenta at doon pipirma sana si Presidente Marcos ay blanco. At kung bakit nagkalaman, sino naglagay? Ngayon, napatunayan na natin po sa House of Representatives na talagang minaniobra. Alas 6:14 ng gabi ng petsa 11 ng Disyembre 2024 po ay na ipadala ang resulta ng ang report ng Bicameral Conference Committee through email. At isa sa nakatanggap diyan ay nagsabi pa mismo si
si Raul Manuel. Kinumpirma niya na tinanggap niya ay kapareho ng tinanggap niya sa mga natanggap naman ni Congressman Isidro Ungab na may mga blanco. Pero mabilis lang na-aprobahan. Ang nangyari lang, inintroduce, nag-motion, sabi ng Majority Pro Leader, I am in receipt of the House Bill Bicameral Conference Committee report for House Bill for National Budget, and I move that this shall be submitted for ratification. Hindi. Kag sinabi ng acting speaker, there is a motion submitting the the Bicameral Conference Committee report for ratification. And if there is any objection, say, is there any objection? Tanong niya. Walang nagsalita. Okay, the motion is carried. And as such, I am now asking, to those who are in favor of the Bicameral Conference Committee report, say aye. May mga tatlo ako narinig na nabanggit, aye. Tapos, for those who are not in favor, say nay. Walang nagbanggit na nay. So, in other words, walang quorum. Pangalawa, hindi binigyan ng pagkakataon ng mga congressman na magbasa muna. In other words, ganito yon. Ang eksaktong oras, 11 ng December 11, 2024, dumating po through email ang kopya ng mga bicameral report sa lahat ng congressmen ay alas 6:14 ng gabi. Alas 7 ng gabi, nagpa-buto-buto na sila kung aprobahan o hindi. So, ganun po kabalahura. Okay. So anyway, pinapakinggan ko lang ang itong inulit ko lang, anyway nabanggit ko naman, ang nangyari po sa House of Representatives ay ganun kabilis. Segundo lang, inaprubahan na ang bicameral report. Hindi man lamang binigyan ng pagkakataon ng lahat ng congressman na basahin ang bicameral report. Na-approve na. So ibig sabihin, sinadya yun para hindi makita yung mga blanco. Ngayon, tiningnan ko rin on the same day, December 11, ang deliberasyon ng Senate. Nakita ko na nagmo-motion si JV Ercito. At ang presiding officer, si Speaker, si Senate President Chis Escudero. So, nagpa-move siya na yung Bicameral Conference Committee report ay aprobahan. At para dyan, tinatawag niya si Grispo na mag-report kung ano yun. Sa report ni Grispo at saka interpretasyon mga tanong ni Coco Pimentel, ang tanong nila ay nagsentro sa PhilHealth, si Bongo, ayaw ni Bongo yung PhilHealth na tinanggalan ng pondo, si Coco Pimentel ayaw niya rin, pero nag-usap sila tungkol sa unprogrammed appropriation. Na ayaw ni Coco yung may mga unprogrammed appropriation. Hindi man lamang sila nagbanggit ng mga items tungkol dun sa NIA at iba pa. So pakinggan nyo ang opening ng ginawa ni JV Ercito. Dito natin ano ha. 343. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tika mo na. Punta pisa natin. Ayan, pakinggan natin si
JBRC to ha. I-akit ko muna. Para mapakinggan ninyo. Ito naman ang sesyon ng Senado, ipapakita ko sa inyo. Na kung paano na inaprubahan ang Bicameral Conference Committee report. Kung titingnan nyo, susuriin nyo, nag-motion lang si GBRC ito, pero walang approval. Ibig sabihin, pag walang approval, talagang niyari tayo. Ganon po kabalahura itong Senado na ito. Ito, pakinggan natin. Magmumuson dyan si GBRC ito. Yan, naintindihan mo, mamaya ipaliwanag ko ano ibig sabihin ng bicameral. Yung Bicameral Conference Committee report, dapat yan pa rin na. Mr. President, we are in receipt of the Bicameral Conference Committee report on the disagreed provisions of House Bill number 10800. This is the bill on the General Appropriations Act of 2025. With the permission of the body, may we recognize the chairperson of the Senate panel, Senator Grace Poe, to give us the highlights of the Conference Committee report. Kita mo? Ang motion, wala pang ang motion, wala pang approval. Tapos, tinawag si Grace Poe sa highlights. Napakahaba ng highlights ito, 1 oras mahigit. Kaya hindi ko naman i-advise na i-play ko sa inyo. Siguro i-play ko lang ang Senator Grace pang-umpisa. Poe is recognized. Si Jinggoy pa lang nag-acting speaker, acting Senate President. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito si Today Traidor, marks si Grace Poe. a culmination of weeks of rigorous debates, sleepless nights, and collaborative efforts across both houses of Congress. The 2025 national budget is a testament to our commitment to uplifting the lives of every Filipino. Sa bawat line item, special provision at proyekto, makikita ang layunin nating tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan sa abot ng ating makakaya. Allow me to walk you through the key highlights of this budget, one that prioritizes not just growth, but equity and empowerment, given the very tight fiscal space that we have. At the heart of our economic recovery lies our unwavering dedication to creating jobs and stimulating growth. Napakahalaga ng mga pamumuhunan sa infrastruktura, kaya naman gano'n na lamang kalaki ang itinaas ng pondo sa iba't ibang mahalagang ahensya sa ilalim nito. Ang pagkakaroon nito ay nakakapaglikha ng trabaho at nakapagpapadali ng pagbabiyahe sa iba't ibang parte ng Pilipinas para doon sa mga nagtatrabaho at namumuhunan dito. We've also increased the budget of the DICT to expand our digital literacy efforts so that more Filipinos are able to keep up with the ever-changing and evolving technology. We did the same for MMDA for a better traffic MMDA. management that will alleviate congestion and boost productivity in Metro Manila. Para suportahan ang sustainable tourism programs na nagbibigay ng kabuhayan sa iba't ibang komunidad, pinalaki rin natin ang pondo ng Department of Tourism. Tourism na naman. Binigyan natin din dito. natin ng karagdagang pondo Mamaya, ang NEDA wala yung upang Department tiyakin of Agriculture ng ating na mga kung saan maraming proyekto blanco. ay alinsunod sa isang master plan na nakapagbibigay ng trabaho sa milyong-milyong Pilipino. These increases represent a clear multiplier effect. Every peso invested in infrastructure leads to job creation and stimulates local economies, setting the stage for long-term prosperity. We recognize the growing frequency and intensity of natural disasters. Our response is a more robust funding for disaster preparedness and rehabilitation. Halimbawa, ang pagtaas ng pondo ng Department of Agrarian Reform ay nagpapakita ng ating mithiin na suportahan ang ating mga magsasaka, lalo na pagkatapos ng mga sakuna.
We also funded the Liwanag at Tubig Assistance Welfare or LITAW program, a groundbreaking initiative to restore electricity and water access for low-income households in times of calamities and natural disasters. Patuloy din ang suporta para sa ating mga social protection programs na nagsisilbing lifeline Social para sa protection. Yung mga ayuda, ibig sabihin social protection ng ayuda, yan paborito nila. Ayuda sa AKAP, ha? Sa AIX, sa MAEP. Sige. Vulnerable nating kababayan. Sinigurado natin na matututukan sa susunod na taon ang pagpapatayo ng mas maraming rural health units, DOH at LGU hospitals at bagong urgent care and ambulatory services. Ayan, nag-justify siya. Patayo ng maraming healthcare services, healthcare centers, para justify lang yung pagtanggal nila ng 74.4 billion na pundo para sa PhilHealth. Bukas centers. We also intensified DOH's capacity to prevent and control communicable diseases, particularly rabies. Through these initiatives, we are sending a clear message. In times of need, the Ano bang clear message mo? Sige, in times of need. government is here to protect and serve its people. Isa sa pinakamahalagang issue ngayon ay ang seguridad ng ating bansa. Kaya naman dinagdagan natin ang budget ng defense sector. Ayan ha, dinagdagang budget defense sector. Mali ata kayo kasi ang budget ng defense sector po ng AFP, 40 billion ang hiningi ng AFP. Tapos ginawa yan ng ginawang 40 billion, ginagawang 50 billion ng Senate. Pagdating sa Bicameral Conference Committee, tinanggalan ng 17 billion, so naging 35. Adi, tinanggalan ng 15 billion, naging 35. Yan ang katotohanan. Pambili sana ng missiles yun. We've increased the funding of the DND to fund critical projects, including the Kalayaan Island Sheltered Port and the Ay. Pag-asa Airport. These are strategic investments that underscore our commitment to asserting our territorial integrity. A more generous funding is also allotted to the Philippine Coast Guard to ensure that our coastlines Coast Guard are naman, patrolled and secured, safeguarding not just our territory, but also the livelihoods of our beloved fisherfolk. We honor our soldiers, the frontliners of our nation's defense, by ensuring that they have the resources they need to fulfill their duties. This includes providing them with the much needed military subsistence allowances. Alam mo, military subsistence allowances ay nilagay na lang nila yan dahil nagalit ang mga military nung tinanggal ang 15 billion. So ang ginawa nila, binigyan nila 350 pesos a day na budgets para sa pagkain ng bawat sundalo. At umabot yung 17 billion. Ang katarungan Ano ibig sabihin nun? Binigyan nyo ng pera, pangkain ng mga sundalo? Ang sundalo makakain niya tag 50 pesos kada kain. Umagas, 50 pesos. Tanghali, 50 pesos. Hapon, 50 pesos. Eh wala na, kaya naman isang manok, isang ano yan. Ngayon, anong gusto nyo? Bakit tinasan nyo? Ayuda na naman para makuha yung buto ng sundalo. at kapayapaan ay importanteng haligi ng demokrasya. To bolster peace and order through programs that ensure safer communities and to increase the capacity of our police force, we have increased the budget of the DILG. Pinondohan din natin ang operasyon ng mga hukuman at ang social lawyering fund upang matiyak ang mabilis at patas na paggamit ng katarungan. We also bolstered the fight against human trafficking and child sexual abuse, as well as cyber crimes through increased funding for our justice sector. Ang mataas na budget para sa edukasyon ay isang mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng ating kabataan. It will fund critical programs such as enhancing teachers, upskilling, and providing learning materials that bridge the gaps in education for every Filipino student. We also increased the budget for the establishment of child development centers to ensure that proper interventions on our children's health at the earliest stage possible are in place. Lastly,
the DFA received an increase to strengthen our diplomatic missions and ensure that our country's interests are upheld and our voice is heard in the international community. Kaya, At this point, allow me to express my profound gratitude for the collective effort that brought us to this pivotal moment. First, to my fellow senators, I thank you for your wisdom, dedication, and steadfast commitment to shaping a budget that reflects the aspirations of the Filipino people. Your diligence and vision have ensured that every allocation in this budget stands for progress and inclusivity. To the technical working group, yeah, technical working group, yan ang yumari ng budget. LBRMO committee secretariats, and legislative staff of my office, the brilliance of this budget lies in your tireless work behind Brilliant! Brilliant bang budget na yun? Napakabobo niyo naman para tawagin sarili niya brilliant. the scenes. From drafting provisions to crunching numbers, your patience and meticulousness made all the difference. Panghuli at pinakamahalaga sa bawat Pilipino, kayo ang pinakapuso ng budget na ito. Pinakapuso. Ang sarap mo sampalin. Hindi man perpekto, ginawa natin ang ating mga kaya sa ating makakayanan. Panay ayuda. Ang tagumpay na ito ay tagumpay ninyo. Tagumpay. Hindi tagumpay yan. The worst budget. Pinakakorrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang budget na ito ay sumasailalim sa inyong boses at pag-asa para sa mas maayos na buhay. Nakapaka-traidor ka talaga. Gusto ko sampalin ka ni Fernando Poe Jr. kung magising lang yun mula sa kanyang libingan. I stand before you today with pride and conviction, declaring that we have done our best to fulfill our promise to pass a budget that places you, the Filipino people, at its heart. And as we close this chapter, I can say that it has been my honor to serve and fight for you to build a stronger and more robust nation. Maraming salamat po. Oh, yan lang. Hanggang dyan lang. Huwag natin pakinggan ng iba. Bastos na babae ito. Huwag nyo na, bakit kayo naging senador ito? Ay, nako. Hindi niya binanggit ang mga blanco sa NIA. Sinasadya na iniiwasan nila. Tapos, hanggang doon, makita mo hanggang sa dulo, natapos ng deliberation niya, wala man lang buto-butuhan na nangyari. Very clear na walang butuhan na nangyari. May record na ako. Ebidensya ko na ito. Plus, ebidensya ko na rin ang nangyari sa House of Representatives na ang nangyari ganito. I am in receipt, sabi na majority leader acting, I am in receipt, aksalma ng English, I am in receipt of the Bicameral Conference Committee report. Bakit masama? Unang-una, pwede mong sabihin, I received, we received, the House received the Bicameral Conference Committee report. Ganun lang. Bakit I am in receipt? The House is in receipt of. Napaka-verbose. Hindi kayo kasi mga editor. Sama ng English ninyo. Nag-congressman pa kayo. O tapos, sabi naman, we move that this conference committee report be submitted for ratification. Okay, sabi niya gano'n. Anong oras yun? 7 o'clock in the afternoon, in the evening of December 11, 2024. Ganon ding time na yung kila Grace mo, December 11 din. Pero sa kanila, 8:20 nangyari. Dito naman sa House, 7 o'clock. Tapos sabi naman ng acting speaker, there is a motion to submit the Bicameral Conference Committee report of House Bill 10800. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Fact. So ngayon, ang kasunod na sinabi ng acting speaker, for those who are in favor of ratifying the Bicameral Conference Committee report, say aye. So narinig ko, mga dalawa lang nagsalita. Kasi ang hina ng boses. Pagkatapos, for those who are against, say nay.
Ang problema dito sa inyo, mga bossing, alas 6:14 ng hapon nyo in-email ang mga kopya. Paano mababasa ng mga congressmen yung mga kopya ng Bicameral Conference Committee na 222 pages lahat yun? In-email. At hindi lahat nakabasa. Kahit ngayon nag-motion, hindi nga nakabasa. So, ibig sabihin, dahil hindi nakabasa, hindi nila nakita yung mga blanco. Inaprobahan. So, ibig sabihin, blanco pinagbubutuhan ng mga congressman na yan, pati mga senador. Parang kagaya lang yan. Bumili o nagbenta ka ng, bumili ka ng lupa. Inaanak na Waldenberry, pati si Bioli, makinig kayo po. Para lang ka bumili ng lupa o nagbenta ka ng lupa sa isang tao, walang presyo. Ikaw ba na nagbenta, papahayag ka? Malulugi ka nun. Parang ganun na nangyari. Walang presyo na nakalagay. Ibig sabihin, balahura po talaga. Si Atty. Libayan, galit na galit. Ako, galit na rin. Kaya, ladies and gentlemen, dalawa na pong ebidensya ko na matibay na walang nangyaring matalino na pag-aproba. At may pruwiba na may blanco. Anong ibig po sabihin yan? Itong Chis Escudero, nagsalita pa, bubo talaga, ay pasensya na, kupal, ay pasensya na, obob na lang, obob. Akalain mo sabihin pa, at to date, walang Bicameral Conference Committee report na nadeklara na null and void. Ang problema sa iyo, Chis, abogado ka, graduate ka sa UP College of Law, kaklase mo nga yung pinsan ko na si Atty. Thor Kausing. Ang problema sa iyo, hindi ka nag-practice pag-abogado. Hindi mo alam, yung Bicameral Conference Committee report ang aming hihiritin na ideklara na null and void. At kung madeklara yan na null and void dahil may mga blanco, ay hindi pwedeng pagbabasihan ng kopya ng budget na binigay nyo kay Bongbong Marcos, na pinirma ni Bongbong Marcos, na kompleto na. Kung kompleto na natanggap ni Bongbong Marcos at walang blanco, ibig sabihin, mayroong isa sa inyo nagtatraidor diyan. Nilagyan nyo ng mga amount. So, iyan po ang aking punto dito. Kaya, asahan ninyo, help me. Magre-raise naman ako, pangatlong petition ito. Ibang petition po ito. Bigyan nyo ako sa GCash ko. At magpapile po ako ng petition dito, ipadeklara ko null and void. Ngayon, kung madeklara null and void, kung mag-file ako ng petition, ang tanong, TRO ba ito? Ang sagot ko, hihingi po ako ng TRO sa mga item na blanco. Huwag ipapatupad ang mga blanco na item. Kasi ayaw ko naman na hindi matuloy ang budget at walang gagastusin mga sweldo, walang pang sweldo sa tao. Pero, pwede rin na i-insist ko. I-insist ko na lang na kailangan i-TRO ang budget, kabuuan ng budget. Bakit? Kung i-TRO, ano mangyari? Hingin ko naman na mayroon naman tayong tinatawag na reenactment, automatic reenactment of dating budget ay siyang magiging epektibo na gagamitin pansamantala habang wala pa yung bagong budget. Ganon po ang gagawin ko. Si Atty. Libayan nanghingi na rin ng tulong. Ako nanghingi na rin ng tulong. Mas maganda, mas marami ang pipirma, mas maganda. Kaya nga, kung sinong gusto sa inyo sumama sa pirma sa petition para laban sa budget nito, magpalista na po kayo. Ikukontakin niyo po ako sa aking email address, totokausing@yahoo.com. So, ito, ilalagay ko muna yung ang aking mga detalye. Kung sino magpadala kayo sa GCash ko o bank account para idagdag yung pambayad, kailangan ko mga 30,000 dito. Siyempre, ako naman gagawa. So, wala na kayong babayad sa abogado. So, ito siya. Dali lang. Ilalagay ko muna yung to. Ginagago na tayo nitong gobyerno ni BBM.
Lahat ito kumukumpas kay BBM. Kaya naasar man ako kay Sara Duterte, mas malaki ang kanilang perwisyo na ginagawa. Ito po ang aking numero. Napakalaki po ng perwisyo na ginawa nila laban sa Pilipino. Itong grupo ni Lenches, si Martin Romualdez, kita mo ngayon tamimi sila, hindi sila nakapagsasalita. Kasi bistado na. Mismo si Amy Marcos nag-privilege speech na walang laman na blanco. Na natanggap niya 6:14 din PM. At sinabi din niya sa kanyang privilege speech na dismaya sa paano yung naaprubahan 8:20. Wala, hindi naman siya pinatawag na may session. Ngayon, tiningnan ko ang session, may motion na paaprubahan pero walang botohan na nangyayari. Anong klase ito? So, null and void. Grabe kayo. Niluloko niyang Pilipino. Akala niyo mga bobo, pasalamat kami mga Pilipino, mayroon ng internet ngayon, mayroon ng Facebook, mayroon ng YouTube, at kaming mga abogado na marunong tumingin ay makapagbigay ng edukasyon sa mga mamamayan. Asar na asar kay isa Atty. Libayan. So ano pang gagawin natin? Di, laban na. Titirahin na natin to. Kasi itong magiging dapat nga, sa sunod na titirahin ko na kayo. Okay, dito na muna, magtawag muna ako. Tatawagan ko si Waldenberry, natawag ko na yung inaanak ko. Si Carl Maxshort. Si Carl Maxshort, si Joseph Adams. Sabi niya, blanco ang BICAM na may something ba sa mga mambabata. Sobrang napakalaki. Ibig sabihin po, null and void, hindi po pwedeng sasabihin na valido yung inyong budget na pinirma ni Bongbong. Si Astra kasi, kapatid ko, sarili lang nila inisip nila, sabi niya. Walang malasakit sa bayan. Sabi ng Black Spider, yan, live pala, idol. Kutoto. Salamat po, Black Spider, na pagkamalan kita na kumukontra sa akin, pasensya na po. Chiching, aunt. The bottom line is they're just after the money. Correct, you are. Presperis, mayap, bengi. Horrorable. Ang tawag sa kanila, horrorable, hindi horrorable. Horrorable, Congressman and Sinatong. Oh, mapakinggan nyo. Horrorable, Sinatong. Chis Escudero, Sinatong Grace Po, Sinatong Jingo Estrada, Sinatong GB Ejercito. Ay, nako. Tsaka, Congressman, House of Representatives, Jerry Calonstet, maayong gabi, mga kawatan, tanan. PEC 0925. Good evening, attorney. PEC 0925. Moms, the word is an old Middle English saying my grandma used to say, which means silent as long as everybody's happy. Sabi ni Indreli, gusto ko happy kayo. Ay, nako. Happy all. Ang ginagawa. Sana all ang ginagawa nila. Didi sa Kodet. Mayong gabi. Attorney Dr. Toto Kausing. Bugs Adam. Mayong gabi dira sa Marbel, Coronadal. Good evening, sir. Halatang sinadya ang Bicameral Conference Committee report nito. Bilisan nga ang mga tanong para di na maagad mapansin. Sige, padalhan kita mamaya ng allowance mo dahil sa sinabi mo yan. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, hindi bagay si Jingo Ejercito mag-president ng Kongreso. Si Papa Doms Ligario, matugunan ang pangangailangan ng bulsa ng mga buhayang senadores, Sinatong. Okay. Norberto David, traidor sa bayan, si Rosemary Bulsa lang nilalagyan ng pera ang bulsa, si Rosemary Sonora. Di ba yung kapatid ni Kwan yun? Kapatid ni Susan Roses, na ang kwento dyan, hindi ko man confirm ito. Si Rosemary Sonora, na kapatid ni Susan Roses, ay napabuntis ni
Ferdinand Marcos Sr. Kasi manyak nung tatay ni Bongbong eh. Napabuntis niya. Tapos pinanganak, disgrasyada. At ang bata ay nilagay sa pintuan ng Haro, Iloilo City. Yun si Grace po. Ang tatay niya si Ferdinand Marcos. Kwento lang yun pero parang kino-confirm naman ng iba. So, half brother niya si Bongbong, half sister ni si Amy. Norberto David, Traidor sa Bayan, si Rosemary, Joey Castillo, pasama na si Grace po, trapo na rin siya. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, good evening, kababayan. Domingo Ligario, Education, ang matatag na foundation ng nation natin. Hindi yung infrastructure at panay ayuda sila eh. So, Candido Silva Espinili Jr., dapat wag nang iboto ang may mga kaso. O yun, si Bong Revilla, wag nyo na iboto yan. Si Lito Lapid, may kaso yan sa Sandigan Bayan. Iko-convict na yan later on. Ang kanyang akusasyon sa kanya, ninakaw niya ang fertilizer fund na 5 million. Ganun po ang kaso ni Lito Lapid. Nakalusot na sana yan na technical nila kasi daw ay matagal na ang kaso, hindi pa na nagkaroon ng hearing, pero binalik na Supreme Court. Kaya problemado siya. So, Liz, lilikha, hindi nga ninyo ma-explain. Ano sabi ni Liz? Hindi ko nabasa maigi. Dali lang balikan ko yung sinabi ni Liz. Si Julao, kumusta ka na? So, PEC 0925, si Buksadam, pinakakurap na budget na nagawa ng Senado. So, Roberto Sinibran, tumigil ka na lang, bulok. Sino bang pinitigan mo ako? Pasensya ka na, makinig ka na lang kung gusto mo po. End of route. Love the Philippines. End of route. Sabi ni End of route, nakakatawa lang si Grace po na masyadong proud sa speech niya. Akala niya magandang speech niya. Si Liz, brilliant para sa kanila. Pablito Cam, Grace, Grace, gamitin mo na lang ang apelyido. Ginamit niya apelyido ni Fernando po eh. Doming Ligario, mas maganda pa kung dinagdag sa DPWH ay sa defense na lang. Least nililikha, hindi nga ninyo ma-explain ng maayos ang blanco. O yan, hindi nila na-explain maayos ang blanco. So, sino pang iba? Si Enrico Valdecantos. Good evening po, Katoto. Watching from Taklong, Cavite. Ay, magandang kasi kapatid dito ng best friend ko na si John Valdecantos. Si Jolao, it's a time for change. Let us stop being fooled, corrupt, plundering people who cheated their way into position. Kaya dapat nga tanggalin na sila lahat. Eduardo Langones, tapos Raul Salazar, si Liz uli, nanalo lang yan si Senator Grace po dahil silent na action star, sikat na action star si Fernando po. Si Jape Arante Peñalosa, Roberto Sinigbram, Raul Salazar, Pastor Rodi Rabi, reenactment budget na lang, the best, di ba? Okay. So gising sa akin naman ito, yung bad niyang nagsusulisit ako ng dagdag na pundo para sa ipapile competition para ipanalify itong budget na ito. Nakakaasar. Aris Aquino, with due respect, the BICAM report is not a law, therefore it cannot be declared null and void. Mali ka, Aris. You declared it's null and void being the basis. I'm not asking for the declaration of law as it is. If you are a lawyer, you are wrong there.
we must first declare the nullity of bicameral conference committee before asking for a declaration of the General Appropriations Act. That is the procedure. Okay, pasensya ka na. Pasensya ka na, medyo na kuwan ako. So kaya hindi po ako agree sa ginagawa na sinasabi ni Jesus Escudero na it's not a law, it cannot be declared null and void. All acts, not only a law, can be declared null and void. Ubobs talaga to si Jesus Escudero. Galit kaya sa mga senador, galit kayo sa mga senador na ito. Pero ang ang milyong Pilipino masaya ba sa senador na ito? Hindi po sila masaya. Pasensya na po. Hindi ko naniniwala masaya. God bless us all. Raul Salazar, Candido Silva Espinili Jr., sinasamantala nila ang pagkakataon. Raul Salazar, Christopher Talabukon, Nepsi, maayong gabi katoto, Bunyog Engineer, Enrique Valero, Rudy Rabi, Roberto Senitgram. Dapat pareha lang sila i-impeach President. So, Camotes News, Tommy, Rudy Rabi, Lomi Soksik, Raul Salazar, Alexander Bacuetes, sino pa? Si Putin, Alexander Bacuetes, si Rocket sa Cebu, maayong gabi sa Tanang Cebu, Ricardo Aranja, si Putin. Ganito po, paralang ko dyan Mali po ang opinion ni Jesus Escudero na hindi pwede madeklara null and void ang Bicameral Conference Committee report. Madeklara yung null and void. Null and void siya in the sense that I need the declaration of nullity of that document because it is the basis of the General Appropriations Act. Okay? So, it follows, therefore, after declaring the nullity of Bicameral Conference Committee report, that will now come, that will result in the nullity of the General Appropriations Act. Okay? Ganun lang po kasimple. Sa haba ng practice ko, hindi mo pwede sabihin na hindi mo ideklara na null and void ang pinanggalingan. Kasi paano magkaroon ng right ang General Appropriations Act? Ang source document niya is null and void. You must declare first the source document as null and void before going to the next document. That is the procedure. So I beg to disagree to whoever lawyers are saying that we cannot declare the nullity of the Bicameral Conference Committee. Because of your argument that it is not a law, it is not only a law because it is a result of not only for grave abuse of discretion, but acting beyond and out of jurisdiction. And it shall become now the basis of the law to be declared as null and void. Yung law dyan ay yung General Appropriations Act. So, yan na po ang aking masasabi. At ano man ang purpose, ganun pa rin ang purpose. Ganun pa rin ang achievement. Whenever it turned out that I'm wrong, it cannot be. Still, the result is the same. Nullity pa rin ng General Appropriations Act. Kaya, pag pinail ko ito, necessarily, I will ask for the TRO for the non-implementation of GAA 2025, and then I will also ask for the automatic reenactment in the meantime of the 2024 budget, while the 2025 budget is not yet considered as having been, maybe the court would return that to the Congress and ayusin nyo, i-remand niya. Kasi pwede ko ako tanongin nyo, ang theory ko dyan, it can be remanded. The action of endorsing the enrolled bill is never considered as an enrolled bill. Why? Because the basis is null and void. So there is no such right that can be taken from the Bicameral Conference Committee report to give that authority to the General Appropriations Enrolled Bill as an enrolled bill. So it is also null and void as such. And because it does not become final, because it is null and void, then it can be returned to the Congress, and I will ask the Supreme Court to direct them to reconvene again. Ganun lang po hingin ko para madali. Ganun lang po kasimple. Dinidisclose ko ng strategy ko rito. And I do believe, kahit ko kontra pang OSG dyan,
Hindi sila mananalo dyan. Ganun lang po kasimple. Kita mo, napakasimple lang ng aking argument. Hindi na mahaba niyan. Maigsi lang po petition na gagawin ko dyan. Mahaba na yung 10 or 15 pages. And all the documents, i-request ko, kung hindi man lang request, total considered as judicial notices na naman yan. Mata-download ko lang naman. Ganun lang po. If there are lawyers, I know there are lawyers who are listening to me now. Ganito lang po ang aking diskarte. Ulitin ko, I don't need to hide this. Kahit ano kasi, nagagawin nila ay hindi naman sila makaisip pa kung ano pang problema. Kasi talagang problema to ng bayan. What I will do is, I will ask the Supreme Court to declare the Bicameral Conference Committee report as null and void, as well as the resulting law, the General Appropriations Bill and the General Appropriations Act that was signed by the President as also null and void. So tatlong document ay null and void mo. Pagtapos mag-declare null and void yan, I will ask the Supreme Court to reenact first the 2024 budget. And then, I will ask the Supreme Court para mabilis ng desisyon to direct the Office of the President to return the document to the House of Representatives and the Senate of the Philippines, and for the Senate of the Philippines and the House of Representatives to reconvene as a bicameral conference committee. And with there, ikikure nila ang defect na ginawa nila. Bahala na sila kung imamanggil nila, pero at least walang blanco. Yan lang pong aking taktika dyan. So whoever says otherwise, maybe siguro bigay kayo ng opinion nyo para mabibigay natin, mapa-enrich natin kung anong taktika na gagawin natin. I intend to file this next week. Ganun lang kasimple. Kasabay ng sa Martes, isasampa na namin yung Martes o Merkules ang kay Erwin Tulfo na disqualification. Tapos magpapile ako, maybe Tuesday, magpapile pa ako ng laban sa may iba pang yung hingiin ko sa Supreme Court na i-declare null and void ang batas na Section 29, Republic Act 8436, na kung saan bawal po at conflict of interest po ang batas na yan mag-create ng conflict of interest sa COMELEC. Kasi ang COMELEC nagpapatakbo ng eleksyon, tapos COMELEC din ang magpapa-random manual audit. Mali yun, dapat ibang entity. So iyan po hingin ko. So 3 petition na ka-line up. Okay, maraming salamat po sa lahat.